Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang reaksyonan po ito, mga kabida. Ito hong magkasalungat po, na pananaw ni Senator Win Gatchalian at ng Malacanang po, Patungkol po ito mga kabida sa kinakaharap po natin na problema, Ito hong biglang paglobo po mga kabida ng presyo ng mga produktong petrolyo, Dahil sa giyera po, dyan po sa gitnang silangan po, mga kabida. Sa pananaw kasi ni Senator Win, yung kinakaharap po natin na problema ngayon, oil crisis daw. Nagkakaroon daw tayo ng oil crisis, mga kabida. Okay? Pero ayon po sa Malacanang, sabi po ni Attorney Claire Castro, sa ngayon, hindi pa raw yan nakikita po ng Pangulo, mga kabida, na kinakaharap po natin yung oil crisis, dahil patuloy pa raw yung ating pag-angkat po ng mga produktong petrolyo. Okay? Nakakakuha pa rin daw tayo ng mga produktong petrolyo, mga kabida. Alright, ito. Babasahin ko muna. Ito hong pahayag po ni Senator Win Gatchalian po, Ako, masasabi ko, oil crisis to. Dahil ang tagal na Ito ay pang 22 araw na po. Itong problema na to ay multifaceted dahil humahaba, kumakalat yung problema, Sabi po ni Senator Win. Pero kinontra po siya mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro. Ang sabi po ni Jose Claire, sa ngayon hindi pa po kasi nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ganyang sitwasyon dahil patuloy naman po tayong umaangkat at nakakakuha po ng mga supply ng produktong petrolyo. Pero ang gustong ipadama kasi ng Pangulo sa atin, mga kababayan, ay hindi kailangang magpanik. Ayun. Yun yung sabi po ni Jose Claire, mga kabida, Hindi ko po maintindihan po, ito hong gobyernong ito hong Malacanang. Kahit na po na malinaw mga kabida na nagkakaroon po tayo ng krisis sa presyo po ng mga produktong petrolyo ay ayaw kong aminin po na ganito po yung sitwasyon po ngayon. Alright? Kagaya na lang po dun sa sinabi po ng Pangulo, mga kabida, kamakailan lang po, na tayo daw, okay, wala ho tayong problema. Okay, everything is normal. Paraw, sabi po ng Pangulo. Okay, under control. Alright? Under control, everything is normal. Yung pagtaas po ng presyo po ng gasolina, ng crudo, ng kerosene. Okay? Normal pa ba yan? Yung crudo po ay umabot na po ng mahigit 100 piso per liter po, mga kabida? At yung gasolina po, baka aabot na naman po ng 100 po, mga kabida? Simula ngayong linggong ito. Normal pa ba yan? Okay? Normal pa ba yan na kunti na lang po ang mga pampublikong sasakyan po mga kabida na pumapasada po? Dahil ang mga drivers mga kabida, ang mga operators ay umiiyak na po sa laki ng kanila hong babayarin po. Dahil ang taas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo at kukunti lang po yung kita po nila. Okay? Mga kabida, normal pa ba yun? Tapos sasabihin po, mga kabida, ni Jose Claire Castro na hindi pa yan nakikita po ng Pangulo sa ngayon dahil patuloy pa rin tayong umaangkat at nakakakuha po ng mga produktong petrolyo. We are not talking here about the supply. Okay? We are talking here the spike, yung increase po, na napaka taas po, hanggang liig, mga kabida, ng mga produktong petrolyo. Okay lang sana kung ang produktong petrolyo lang po ang problema po natin, sabi po ni Win, multifaceted na po, kumakalat na po ito. Okay? Alam naman po natin, mga kabida, na kapag meron pong ganitong sitwasyon, tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, kakibat yan, mga kabida, yung pagtaas din ng presyo ng mga pangunahing bilihin po, Ika nga, ang tawag po nila dyan is domino effect, mga kabida.
Di ba? Oh. Tapos, posibleng maaapektuhan yung rate ng kuryente, rate ng tubig. Ang pinaka-worst dyan, mga kabida, baka naman po maapektuhan po yung labor sector. Ano? Posibleng magkakaroon po ng retrenchment, pagbawas po ng mga personnel, ng mga tao. Okay? Mas lalo hong madagdagan yung mga tao na walang trabaho po, ano, mga kabida. So ano na po ang mangyayari? Ano po ang mangyayari sa mga taong matatanggal po kung sakali man po hindi po ito maagapan po ng gobyerno, ano, mga kabida? Ang tanong kasi dito, ano pa ang ginagawa ng gobyerno para maagapan ito hong halos kada linggo po, ano, na pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo, ano, mga kabida? Okay? Ayuda doon po sa mga drivers. Okay? How about yung mga consumers? How about yung mga pasahero po, mga kabida? Naalala ko po, may sinabi po ang Pangulo, mga kabida, no? He's urging the Filipino people, ano, na magbago po ng lifestyle. Magbago daw ng lifestyle, ano, mga kabida, dahil tumataas na po ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Bunga ng pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Okay? Ganun lang po yun. Magbago po tayo ng ating lifestyle. Wala pong gagawin po ang pamahalaan po, mga kabida, no? Okay? Wala po ba silang gagawin po, mga kabida, na i-subsidize po ang mga presyo ng pangunahing bilihin po, ano, mga kabida? Di ba? Mga ganung bagay po, ano? Gusto po natin na mararamdaman po natin, mga kabida, na meron pong ginagawa ang gobyernong ito. Hindi lang puro salita, no, mga kabida. Sasabihin po na everything is normal, which is hindi naman po normal, ano, mga kabida. Kasi pinapaasa na po tayo eh. Kumbaga, binigyan po tayo ng false hope. Okay? Ina-assure po ng gobyerno na okay lang. Wala pa pong problema na kinakaharap. Okay? Pero sa totoo lang po, in reality, problema na po yung kinakaharap po natin ngayon. Okay? Mga kabida. So, ang maganda, just say the truth. Okay? Dapat sabihin po ng gobyerno yung totoong nangyari, yung realidad po. Para at least, okay, kung ano man po yung pwede natin matulong, mga kabida, sa gobyerno, kasi alam po natin na ito po yung totoong nangyari, ito po yung sitwasyon po ngayon, mga kabida, maintindihan po natin ang gobyerno. Kaysa sasabihin po ng gobyerno na everything is normal, which is hindi naman po normal. Okay? Hindi pa po nakikita ng Pangulo na nagkakaroon po tayo ng oil crisis ngayon. Di ba? Stupid po yun eh. Mga kabida. Oh, siguro, hindi po nararamdaman po ng Pangulo, ano, yung bigat na inakarap po ng mga ordinaryong Pilipino kasi mayaman ng Pangulo eh. Afford po ng Pangulo po, mga kabida, yung presyo po ng gasolina. Okay, pagkain, ano, electricity, tubig. Lahat yan. Gastos po ng gobyerno yan dahil Pangulo po siya ng Pilipinas, ano, mga kabida. Okay? Tapos sasabihan po tayo na magtipid po tayo. Okay? Oo, totoo yun. Kailangan po tayo magtipid, ano, mga kabida, dahil hindi na afford natin yung pagtaas po ng mga pangunahing bilihin, ano, mga kabida. Pero ang gusto natin na mangyayari po, mga kabida, no, meron po tayong nakikita, may tangible na programa po ang gobyerno na nakikita po natin, ano, okay, sa likod po o sa gitna po, mga kabida, ng krisis na kinakaharap po natin ngayon. Yun lang po yun, ano, mga kabida. Again, gusto lang po natin, mga kabida, no, ng tapatan. Okay? Sasabihin po ng gobyerno na ito po ang totoong nangyari. Krisis na kinakaharap po natin ngayon. Ano po ang pwede natin gawin? Okay? Una, kailangan po tayong mag-cost cutting. Okay yun. Kasi inamin po ng gobyerno eh. Pangalawa po, mga kabida, kailangan po tayong magbago ng lifestyle. Okay din yun. Kasi inamin din ng Pangulo na ito yung sitwasyon po natin. Diba? Ganun lang po kasimple po yun. Maintindihan yan ng mga Pilipino, ano, mga kabida. Kaysa magkukunwari ho tayo na okay po ang lahat. Everything is normal, ano, mga kabida. Diba? O, para sa inyo, anong tingin po ninyo? Normal pa ba yung sitwasyon natin ngayon, mga kabida?
Wala pa ba tayong oil crisis ngayon? Dahil ang sabi po ni Yusek Claire, nakakakuha pa rin tayo daw ng supply. Nakakaangkat po tayo ng supply ng mga produktong petrolyo. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.